Ama, maraming salamat po na muli mong tinipon ang bawat isa sa amin. Alam ko, Panginoon, na Ikaw ang aming Panginoon, Lord, na maitataas sa araw na 'to. Patuloy mong kaming pagkalooban ng pangunawa, Panginoon. Patuloy mong pagpalain ng bawat buhay, ng bawat isa, sa bawat aspeto ng kanilang buhay, mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki, Ama. Patuloy mo rin, Lord, patuloy na i-purify, i-sanctify ang aming mga puso, Panginoon, ang aming mga pagkakasala sa iyo, maging sa isip, sa salita at sa gawa. Inilalapit po namin, Panginoon, na patuloy mo kaming linisin. Kapangyarihan mo na magpatawad, Panginoon. Ikaw ang Diyos na mapagpatawad, Ama, kaya patuloy naming nilalapit ang aming mga sarili sa mga oras na to. Kaya naman, Ama, patuloy mong parangalan ang iyong anak na si Jesucristo sa pamamagitan ng aking buhay. Itago mo lang ako, Panginoon, sa iyong likuran. Ang aking mga bibig ay maging bibig mo. Pagkalooban mo ako, Panginoon, ng wisdom na nagmumula sa iyo. Sa oras na to, Ama, hayaan mong ikaw ang maitaas at ako ang maibaba. Tungtungan mo lang aking balikat, Panginoon. Ilubog mo ako, Panginoon, at ang iyong pangalan ni Jesucristo ang siyang maitaas sa aking buhay. Kaya naman, Ama, salamat po. Ngayon pa lang, O Diyos, nagpapasalamat kami sa katagumpayan ng gawaing ito at sa wisdom na patuloy mong ipagkakaloob sa bawat isa sa amin. Ngayong 2025 ng unang araw namin, Lord, ng Glory to God Online Bible Study, Panginoon. Kaya Lord, purihin ka, dakilain at lalwalhatiin ang iyong pangalan. Tunay na buhay ang Diyos namin. Sa pamamagitan, Ama, Lord, ng pagpupuring ito, matanggap mo ang pinakamataas na papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus na aming Diyos na buhay, na sinasamba sa Espiritu at katotohanan. In Jesus' name, Amen. So tayo po'y dumako, ang nasa chapter 8 na po tayo ng Purpose-Driven Church. Amen. So, ang pamagat po na ating pag-aaralan ngayong oras na to is applying your purposes. Amen. So, I think, nandito tayo sa climate na talagang nagaganap natin yung ating purpose at patuloy pa rin tayong tuturuan ng Panginoon. So, sabi niya po sa 2 Thessalonians 3:4, sabi niya sa English, "We trust the Lord that you are putting into practice the things we taught you." Amen. Sabi po sa Tagalog, sa 2 Thessalonian chapter 3, verse 4, "Dahil sa Panginoon, malaki ang aming pagtitiwala na sinusunod ninyo at patuloy na susundin ang mga itinuturo namin sa inyo." Purihin ng Diyos sa kanyang salita. So dito po matututunan natin, umpisa pa lang ng salita, dahil sa Panginoon. Hindi to dahil sa akin, hindi to dahil sa iyo. Amen? Ang lahat ng ito ay dahil sa Diyos. Amen? So, katulad ng sinasabi po ng Bible, walang bagay, na hindi nilikha sa pamamagitan ng Diyos. At walang bagay na magaganap, nang hindi sa pamamagitan ng Panginoon. Mabuti man o masama ang nangyari sa buhay mo, kapatid, lahat yan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya ngayong oras na to, bulay-bulayin natin yung ating buhay. Kung ito po ba ay naia-apply natin, yung mga tinuro ng mga disciple, ng mga ni Tatay Pablo, sa lugar ng Thessalonian. Hayaan nating maging buhay ang salita ng Diyos sa oras na to. Ngayong oras na to, maaaring marami po tayong difficulties, maraming mga part daw ng buhay natin, na nagda-drive sa church. Amen? Na nagiging part po ng yung difficult, mahirap na sitwasyon. Amen? So, maraming churches po, ang maraming church po ang sinasabi dito na maraming nagagawa, para sa mga mananampalataya, para sa mga tao, sa pamamagitan po ng kanilang pag-uusap sa loob ng church, pagpapahayag, ng magandang balita sa loob ng church. At mostly po, dinedefine sila ng purposes at development po ng purpose ng bawat estado o bawat statement na sinasabi po sa loob ng church. Amen? And regularly, yung communicate ng purpose nila sa mga membership, napakahalaga po. Sa mga
reorganize, no, na mga ginagawa nila sa loob ng church, sa mga structure around them, no, at kung ano yung mga purpose ng mga bagay sa paligid nila. Sa church po, ginagawa nilang organize, no, yung lahat ng mga pagkilos sa loob ng church. Bakit po? Because our God is, siya is organized na Diyos. No? Siya yung nag-ordain. No po? Sabi dito, sinasabi dito na however, purpose-driven church, sabi niya po dito, must go one step further, rigorously apply the purposes to every part of the church programming, scheduling, budgeting, staffing, preaching, and so forth. No po? So, sa bawat church, meron pong nagaganap na pagbabudget. No po? May mga program, may women's ministry, man ministry, children ministry, youth ministry, di ba po? Discipleship, amen? Mga sa treasurer, amen? Mga scheduling po ng mga usher, sino magpapahayag, sino ang magwe-welcome ng tao, amen? Sino po ang aawit, worshipper, amen? Lahat po yun, ano? Ito po lahat ay ino-organize ng Panginoon, even ng church, na po, sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, dahil sabi nga po kanina, we trust in the Lord. Lahat ng ito, ini-entrust natin sa Panginoon, kaya nagiging matagumpay, even ang mga preacher, even ang mga budgeting natin sa financial. Amen? So, integrating your purpose into every area and aspect of your church life is most difficult phase of becoming a purpose-driven church. No po? So, mas mahirap, no? Mas madali po kasing magsalita, no? Na ito yung gagawin natin, ito yung mangyari, ito yung ano, instead po sa action. Kasi, before kasi mangyari ang action, there's lot of distraction. Amen? No po? Napakaraming distraction before the action. Kaya tanggalin mo yung distract, no po? Kunin mo lang yung action. No? Kasi wala namang dahilan para po tayo ma-distract kapag ginagawa natin lahat ng bagay for the glory of God. Amen? So, yung word na distraction, tanggalin mo yung distract, kunin mo yung action. Amen? Kaya nga, put into practice. Ito yung verse natin na lahat ng tinuturo sa atin, iput mo siya into practice. Na po? Wag kang ma-distract. Na po? At humingi tayo ng tulong sa Panginoon na magtagumpay tayo ng leading sa Kanya. Sabi nga maraming dinadirect, amen, na hindi ginaguide at nililid. Kaya, kung hingihingi ka ng direction sa Lord, hingin mo na yung tatlo. Direction, guidance, and leading ng Lord. Amen? Kaya parang ano yan parang God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Amen? Kapag hiningi mo yung kanyang direction, hingin mo rin yung guidance. No? Paano ko nasabi yun? Di ba? Nung si Moises, sinabi niya, dinadirect siya ng Lord, pero ang sabi niya sa Panginoon, Lord, kung hindi mo ako sasamahan, di ba? Di bale na lang. Kung hindi mo kami sasamahan at di namin mararamdaman yung presensya mo, di bale na lang. So, hindi lahat ng dinadirect, ginaguide. No po? Kaya kung feeling ninyo, dinirect kayo ng Lord, magpa-guide kayo, magpa-lead kayo. Amen? Kung feeling nyo, dinadirect niya kayo sa ministry, di ba? Sa anumang ministry, no po, magpa-guide tayo sa Lord. No po, magpa-lead din tayo. Ano, kailangan ang leader natin ang Diyos. Kasi kung ginagawa mo lang yan para matanyag ka, para sa sarili mo, no po, hindi yun para sa Diyos. So, sa verse natin, nakita nyo, para sa Panginoon at dahil sa Diyos. Kaya lahat ng bagay na ginagawa mo, kung hindi lahat yan para sa Diyos, lahat po yan walang kabuluhan. Hindi yan magtatagal. No po? And I believe, ang prayer warrior, ang glory to God, hindi po to aabot na 4 na taon kung hindi po ang Diyos, no po, ang naglilid sa atin. Kaya nagpapasalamat po ako kasi even ito ay online lang, no po. Naabot natin, 'di ba? Yung mga nakilala natin sa Bicol na naging disciple, inabot sila no po sa biyaya ng Panginoon. No po, we put into practice. Lahat ng napag-aralan natin dito sa loob ng gawain, we put into practice. Nag-action tayo. Hindi lang tayo salita ng salita. Hindi ka lang leader na nagli-lead ka, puro ka ngawa. No, puro ka ngawa, wala kang gawa. No po, most of the disciple na ginamit at kinasakapan ng Panginoon, you will never be used kung useless ka. No, God will never use you kung ikaw ay isang klaseng tao na useless.
Amen? At hindi magbibigay ng direction ang Lord kung ito ay pointless. Lahat ng bagay na ginagawa ng Panginoon sa buhay mo at sa buhay ko, lahat yan ay useless. Even yung mga tao na nag-distract sa'yo, even yung mga tao na nanakit sa'yo, yet that is useful. No? Ikaw, bilang mananampalataya, sikapin mo, no, na sa proseso ng Panginoon, ano po, ang pagpa-progress sa'yo ng Panginoon, ano, He never asks you to become perfect. Huwag mong abutin yung perfection. You will never be perfect. Our God is only the perfection. Amen? No po, yung leading ng Lord, yung sundan mo, yung progressing. Yung progress ang hinihingi ng Lord, not perfection. Kaya, wag mong abutin yung perfection. Wag mo laging sinasabi na, alam ko hindi ako perfecto. Yes, everybody know that we are not perfect. Pero tama na, this 2025, tama na yung word na marami akong pagkukulang. I know I'm not perfect, especially tuwing nakakagawa ka ng mistake at pagkakasala sa Panginoon. Everyone will make mistake. Kahit mananampalataya ka pa, you will make mistake. Whether you like it or not, makakasakit ka at makakapanakit ka. Amen? Especially kapag lumalakad ka sa salita ng Panginoon, no po, dahil ang salita ng Panginoon ay matalim. Kapag tinawag kang maging preacher, teacher, evangelist, leader, makakapanakit ka sa sa gusto mo. Amen? Masasaktan tayo. At kung ayaw nating masaktan, no, we are not ready, no po, to grow. Amen? Kasi sa mundo po ng espiritual, sa mundo ng pananampalataya, no po, makakapanakit ka at masasaktan ka. Amen? We have to accept the reality na ito po yung hahakbangan natin. Kasi ang salita ng Diyos ay matalim. Sabi nga, sa isang tahanan na walang disiplina, walang pagmamahal. So, sa isang church na walang disiplina, walang pagmamahal. Even si God po, even si God, sa buhay mo, I believe, may mga sitwasyon na inalaw, permissive will mo, na inalaw ng Lord. Amen? Na dyan sa part na yan, tinuruan ka niya. Na dyan sa experience mo na yan, tinuruan ka niya. At dyan sa experience na yan, nakita mo yung purpose kung bakit, no? Ayaw ng Lord, pero pinipilit mo pa rin. 'Di ba? Kaya minsan, nagiging permissive will, hindi will ni Lord, kasi mapilit tayo. Amen? Kaya napakahalaga po na hindi ka lang nagpapadirect, nagpapalead at nagpapaguide ka rin sa lahat ng ginagawa mo. Amen? Mahalaga ang dahilan kung bakit mo ginagawa yan. Mahalaga ang dahilan kung bakit yung purpose na yan, hinahakbangan mo. Amen? Kasi kung hindi mo kasama ang Diyos sa paghakbang na yan, hindi mo mararating yung katagumpayan. Amen? Kaya napakahalaga po na tayo po kasama natin ang Diyos. Amen? Dahil sabi niya, even in His word, He said, apart from me, you are nothing. Amen? Siya ang puno, tayo'y sanga lang. Kaya kung hihiwalay ang sanga at mapuputol sa puno, matutuyo ka lang. Madedrain ka, mapapagod ka. Kapag lahat ng bagay na ginagawa mo sa church, hindi yan dahil sa Diyos, mapapagod ka, kapatid. Amen? Kapag hindi ang dahilan mo, yung purpose na pinagagawa sa'yo ng Panginoon, yung feeling mo, lideran ka lang. Hakbang ka ng hakbang, gusto mo maging leader, hindi pa nga panahon. There's a right timing for everything. That is the word of God. Everything ay may season at may panahon. Kaya kung gusto mong mag-lead, amen, wag kang mahiya na mag-serve muna. Wag kang mahiyang mag-serve. Kasi ang pagli-lead, nauuna sa pagsaserve. Mag-serve ka sa tao. Matuto ka mag-serve. Amen? Matuto ka na mag-bow. Matuto ka na magpakumbaba. Matuto ka na mag-listen ka sa instruction. Kasi kapag hindi ka marunong makinig sa instruction ng tao, do you think makikinig ka sa instruction ng Diyos? Amen? Kaya, yung mga leader natin, sila yung ating pattern, sila yung ating sinusundan, sila yung ating sinusunod, Sa pamamagitan nila, nakikita yung pag-obey natin. Kung kaya natin sumunod sa Diyos. Sabi nga, yung taong nakikita mo, kung di mo kayang sundin, wag mong asang masusunod mo yung Diyos na hindi mo nakikita. Kung di mo kayang igalang, irespeto yung mga tao na nakikita mo, you will never respect
and love God na hindi mo nakikita. Kaya napakahalaga po ng pagko-commit natin, ano po, kasi itong action na to is required sa leadership. Ano po, yung pagiging committed natin sa pagpo-progress. Amen? Napaka po, bilang leader, requirement po sa atin to. Even in the fellowship, katulad nito. Ano po, na sumunod tayo, mag-obey tayo sa rule. Amen? Kasi ang rule ang nagde-determine kung nagagawa natin ng mabuti at tama yung pinapagawa sa atin. Amen? Even the law. Amen? Sabi po ang law, 'di ba? Nakalagay ang law para masala mo yung ginagawa mo kung tama o mali. Yes, hindi ka sa gawa na ligtas, pero kapatid, there's a law na dapat sinusunod natin. Para masundan mo yung pathway ng Lord. Para masundan mo, para maging lampara yung ilaw no po ng path mo. Maging ilaw mo yung Word of God kung totoong nakakasunod ka nga sa salita ng Panginoon. Dapat ang lampara mo, ang ilaw, ang pattern mo, ang Google Map mo, yung navigator mo is the Word of God. Kasi pag opinion lang ng ibang taong sinusunod mo, that's still not the Word of God. Opinion lang nila yon. Amen? Kaya, purihin ng Diyos, ano po, sabi nga, yung araw at gabi sa pagbubulay-bulay mo, yun ang magtuturo sa'yo. No po, ng pag-asa mo, ng future mo sa hinaharap. Kaya this 2025, ano po, tinuturuan tayo na mag-focus, na mag-convert daw tayo ng mga attendees sa church. Amen, na mga member. Na magsimula tayong makipag-usap sa kanila more about sa importansya at value ng isang mananampalataya na member ng isang church. Yung benefits sa mga belonging ng church family. No po? Yung mga responsibility na included sa membership. 'Di ba? Kung merong pastor, 'di ba? Ang kaniyang trabaho, he preach the messages, 'di ba po? Ikaw, ano yung part mo? Amen. Hanapin mo yung ability na pwede kang tumulong, 'di ba? Kasi sa loob ng church, dapat we're in this together. Na ginagawa mo ginagawa mo kasi alam mo that we are all in God's family. No, dapat alam mo na ginagawa mo to together ng mga ka-fellowship mo, ng kasama mo sa church because you believe that we are God's family at dapat alam mo kung dahilan kung bakit mo to ginagawa. At napakaganda pong maging dahilan, ginagawa mo to dahil mahal mo ang Diyos. Amen? Hindi mo lang to ginagawa dahil treat mo. Pag ayaw mo na iwanan mo. It is commitment. No po, commitment po, no? Parang sabi ko nga po, dun sa mensahe natin, ang 2025, ituring mo na magpapakasal ka sa 2025. Ganon din sa church. No po, kapag nag-commit ka sa church, siguraduhin mo na po na parang asawa mo din ang church. Amen? Andun ka kapag kailangan. Amen? Andun ka kapag inihingi nila yung tulong mo. Amen? Ganun po, kaya katulad sa mag-asawa, andun ka sa panahon, sa hirap at ginhawa, nandun ka. No, hindi yung sa ginhawa lang nandun ka sa church, pag magpapamigay ng mga nandun ka. Amen? Pero pag puro hirap na, may sitwasyon na nag-aaway-away na yung membership, kasi hindi mawawala yan eh. Sa isang taanan, kahit pamilya ka pa, hindi mawawala sa pamilya na nag-aaway at nagkakatampuan kayo. Pero, kamusta ka? No, sa panahon na may ganong klase ng sitwasyon, paano mo binabalyo yon? No? Merong mga tao no po, na umaalis sa church nila dahil nagkakagulo. Merong mga umaalis sa church dahil nagkaroon ng samaan ng loob. Amen? Merong umaalis sa church kasi hindi nila gusto yung pamamalakad ng church. And I cannot blame people. No po, hindi ko bine-blame yung mga tao as long na kung aalis sila sa isang church, at yun ang nila, ang lead sa kanila ng Panginoon at mapapabuti sila, why not? Sabi nga ng Panginoon, ang hindi laban sa akin ay akin. So kahit sa ang church ka pa, kapag si Jesus Christ, amen, ang Panginoon mo, hindi ka laban. Hindi ka kalaban.
No? Minsan lang dito sa mundong ito, no, na ano lang po ako, kapag Katoliko, parang kaaway na natin. Hindi dapat ganun. Hindi dapat ganun. No po? Sabi nga ni Pablo, pag binasa niyo yung book ni Pablo, na hanggat si Jesus Christ ang napapahayag, nagagalak ako. Yun ang sabi ni Pablo. No? Hanggat si Jesus Christ ang naitataas, magalak tayo. No? Hanggat si Jesus Christ ang Diyos nila, magalak tayo. Wag natin silang duruin, wag natin silang awayin. Hindi po natin sila kaaway. Kapatid po natin sila. Amen? Kasi even noon wala namang relihiyon, wala namang ano, 'di ba? Si Jesus Christ nagpapahayag lang siya ng salita, 'di ba? Sa lansangan, 'di ba? Sa tabi ng dagat, sa bundok. Amen? There's no church. Amen? Kaya walang sa'yo ko nga tinayo, sabi ng Panginoon, you are the church. 'Di ba? Ikaw ang church. Amen? Nakakapagtaka lang din po kasi minsan na po sa loob ng church, amen, sinabi ng Lord, go and make disciple in all nation. 'Di ba? Let the word of God, 'di ba? Let Jesus Christ be exalted in every nation. Pero minsan, yung church mismo ang nagbibigay ng limitasyon. Sabi nga, if you are in the Lord, you have freedom. Pero bakit most of the time, sa loob ng church, there is manipulation? I believe we have to break yung kind ng pamamalakad na ganito. Kapag ginagawa mo ang isang bagay para sa Panginoon, ang Diyos po ang nag-utos nun, gawin mo. Go and make disciple. Hindi yun sinabi ni pastor, hindi yun sinabi ng usher nyo, hindi yun sinabi ng worshiper nyo. Si God mismo ang nagsabi ng go and make disciple. Amen? I believe merong mga organization, 'di ba po, ang church ng discipleship. Na po? We honor that. We honor that. Pero may mga, hindi ko po sinasabing masama yun, pero may mga churches na bakit binabawalan nila yung mga tao na mag-disciple sa labas? Trabaho po ng mga evangelist yun. 'Di ba? Bakit yung mga pastor, binabawal nila yung mga tao, na po, ang dami ko kasing naririnig, na binabawal nila yung mga tao na mag-evangelist outside. Na share the gospel outside. Why? 'Di ba? Trabaho po ng evangelist 'yon. Ang trabaho ng pastor to the church. Amen? Sa church sila, kung may gift siya ng evangelist, yun, naiuunawaan niya yung evangelism ng ibang tao. Pero yung mga ibang pastor na bakit sobrang manipulation yung ginagawa nila? Na imbis na makawin ng maraming soul, kapag nakikita nilang nag-grow ang isang member, 'di ba? Andun po yung kanilang, no, hindi dapat ginagawa. Dapat dito sa church, dapat ganito. Why? Samantalang, dala-dala mo, you are the carrier of the Holy Spirit. Na kahit saan ka magpunta, you can share the gospel. Kaya nga sabi ni Lord, ipahayag ninyo ang magandang balita. Bakit kung kailan nagkaroon ka ng church, 'di ba? Doon ka nawala ng freedom. Where the Spirit of the Lord, there is freedom. I believe in the Word of God. Kaya, kung ikaw ay nasa Panginoon, you have to feel freedom. Dapat may kapayapaan ka. Amen? Dapat suot mo yung buong armor ng may kapayapaan ka. Naglalakad ka na may kapayapaan. Pero bakit may mga churches tayo, some people, walang kapayapaan? Parang yung mindset na manipula. Parang mga pariseyo. Na namamanipulate sila ng churches. Kapatid, our salvation is individual. Hindi ko sinasabi na bastusin natin or i-disrespect natin yung mga church natin, hindi ganon. But please, 'di ba po? Do it for the glory of God. Na alam mo yung katotohanan. Na suot-suot mo yung sinturon ng katotohanan, na humahakbang ka ng may katotohanan. Ano po, kasi minsan, naglalagay na lang ng rule ang church na hindi naman ayon sa kalooban ng Panginoon. Amen? Prophet, apostle, teacher, pastor, and evangelist, the fivefold ministry po na nag-i-equip sa church. Na po, sila po ang nag-i-equip sa church.
For the perfection ng church. Sabi po sa Ephesians, for the perfection. Amen? Pero minsan may mga kapahayagan na tinatanggal na rin po ang prophet, tinatanggal na rin ang apostol. Sino nagtanggal? Sino pong nagtanggal? Nakalagay yan sa Bible. They are the perfect, they are those people ang gagamitin ng Panginoon to perfect, to equip the church. Maging matalino ka lang ng discernment kung totoo o tama yung mga tao na yan na nasa paligid mo. Wala tayong karapatan na tanggalin at bawasan po ang salita ng Diyos. Amen? Kaya nga, maging matalino ka lang sa naririnig mo. Kaya nga tayo, binibigyan po ng pagkakataon na magkaroon tayo ng intimacy. Amen? Intimacy po sa salita ng Panginoon. Magkaroon tayo ng excitement to watching God began to transforming you, yourself. Diba po? Na ma-absorb mo yung salita ng Panginoon. Na maging mapagmahal ka. Amen? Hindi lang sa congregation, sa lahat ng member at sa lahat ng tao. Amen? Kaya dito, matututo po tayo ng yung commitment natin, no? Yung level ng pananampalataya mo na tumataas, nagpa-progress, amen? Dapat, yung challenges po, sa congregation, sa fellowship, sa church, amen, na tinuturo sa atin, i-dedicate natin yun for Christ. No? Na yung matinuturo sa atin, na ma-establish po yun spiritually sa discipline at habit na nabibuild natin na magkaroon tayo ng spiritual maturity. Amen? Magkaroon po tayo ng spiritual maturity na habang nagkakaroon tayo ng intimacy sa Word of God, magmanifest po sa ating sarili, sa buhay natin, na together we will grow. Na yung mga doctrine na dinodoktrina sa atin, magkaroon ka rin ng question. Mag-aral ka din. Mag-ask ka din sa Lord. Amen? Hindi po yung lagi lang tayong tagapakinig. Na kung ano yung sinabi, yun na lang yung tinanggap natin. Dapat nag-aaral din tayo. Bilang mga mananampalataya, aralin din natin yung itinuturo sa atin. Bilang mga new believers, mga old believers, kung gaano na tayo katagal, kailangan magkaroon tayo ng major level po ng growth at spiritual natin. Spiritual growth natin, spiritually. Kasi bakit? Kung hindi tayo magiging tulad ng mga tao na maging solidly yung establishing ng faith natin, at hindi tayo makapag-give ng greater emphasis na mag-i-involve sa ministry, ng mga messages, hindi natin marirealize at hindi natin maaangkin yung salitang every member is a minister. Lahat tayo na tinawag ng Panginoon, na pinili ng Panginoon, we have to making the most of what God gave you. Hindi lang si pastor. Ano yung binigay sa'yo ng Diyos? Your purpose. Diba? Alam ko po kahit dito sa Purpose-Driven Church, sinasabi niya dito na nai-stress daw po si Ricky Warren, si Pastor Ricky Warren, sa mga Christian na merong contradiction in the term na explode po yung spiritual maturity. Na nag-e-end na lang to yourself. Alam niyo po yung ibig sabihin ni Pastor Warren doon? Yung nakinig ka sa church ng kapahayagan, pero natuldukan na lang yun sa'yo. Hanggang dun na lang sa'yo. That's not the word. The word of God, pag nag-manifest sa'yo ang word of God na pinakinggan mo, dapat andun yung burning, yung burning mo na maisalin din yung natutunan mo sa ibang tao. Hindi yun dapat nag-e-ending sa'yo. Hindi dapat yun natatapos sa'yo. That's not progress. That's not progress. That's not growing. Diba? Dapat nagsasanga-sanga yun. Dapat merong napapahayagan nun. Dapat may nagliliwanag din ng buhay na yon. Hindi yung narinig mo yung mensahe sa church, tumigil na sa'yo. Tumahimik ka na, natikom na yung bibig mo. Kasi hanggang dun na lang yun sa church, hindi mo pwedeng ipahayag yung mga narinig mo sa church. May mga church na ganun.
Oh, yung mga pinag-aralan dito, wag i-share sa ibang tao. Kasi limited lang. What? 'Di ba? Limited pa lang word of God. Narinig ko po 'yan sa isang church, sa isang ministry, sa isang minister po na-encounter ko sa online. Na po, nakilala siya na sa online, lalaki po 'yun. Hindi nila sinishare yung kanilang message kasi daw limited lang para sa church lang, ha? Kasi nagandaan po ako sa message na 'yun. Na dati po siya nasa online natin, lalaki po, na batang-bata po na pastor, na nag-aano siya sa online. So, limited pala. Okay. Hindi ko na inano kasi that is their church. Yun yung kanilang rules. No po? So, hindi ko na lang siya ina-apply sa sarili ko kasi I believe po na ang salita ng Panginoon, sabi nga ng Lord, share the gospel. Ipahayag nyo ang salita ng Diyos, ang magandang balita. No po? Kasi kung itatago mo lang sa box yung natututunan mo, para ano pa na nag-aral ka? No po? Kaya ako, kapag nakakapagkausap po ako ng maraming tao, no po, na madalas sinishare ko rin yung ano ko, yung aking devotion. Kung ano yung natutunan ko. Kasi baka pwedeng, yun yung kailangan niyang word right now. Di ba? Pwedeng yun yung makapagpalakas sa taong kausap mo. Amen? Maging ano po tayo, we are the epistle, sabi nga, we are the walking Bible. Hindi tayo dapat nalilimitahan. Hindi tayo dapat, kasi dapat ang Word of God is unlimited yan eh. 'Di ba po? Dapat na ipapahayag yan, hindi yan tinatali. Ang gusto ng Lord, maipahayag yan sa bawat sulok ng mundo, makilala na siya ay Diyos. Amen? Kasi kailangan pong maturuan natin yung ibang tao ng kaunawaan para makita nila yung what God gave them. Kung ano yung binigay sa'yo ng Diyos, maipahayag din sa kanila. At magkaroon din sila ng maturity. No po? And even though, meron po tayong mga ministry na nag-i-exist sa church po natin, no po, from the start, kailangan daw, sabi niya, we now began to organize them better and recognizable core. No po? At dito po patuloy kapag dito sa ma-recognize po ang mga ministry ng churches po at lumago. 'Yun ang gusto. 'Yun ang dapat na nagiging focus po ng church. Na ma-lead tayo po ng regular meeting na may encouraging po supervising ng leader po on how to lay the ministry para po magkaroon ng progreso. Po? Sa bawat ministry nyo daw po ba, ito yung tanong ng libro na to, nakikita nyo ba yung natural progression? Po? Dahil sabi niya dito, you built a multidimensional ministry and assimilating new members in the purposeful way, focusing on one level of commitment at the time. So dapat daw po ang mga ministry natin sa church nagmumultiply. Nagkakaroon ng level po ng commitment na po lalo na sa tagal at panahon po na naglilingkod sa Panginoon. Dapat nakapokus sa level sa level up. Nagle-level up. Kung dati nasa 1 ka, dapat nasa 2 na, nasa 3 na, 'di ba? Nagpa-progress. 'Yun yung tinatawag na progression. Wag nating isipin na minsan lang ito. Na minsan mo lang gagawin. Tuloy-tuloy po ito. Tuloy-tuloy. Even Jesus, hindi niya ginawa ng minsan lang. Ang pagbibuild po outside and inside, 'di ba po? Hindi lang 'yun ginawa ng Lord minsan. Tuloy-tuloy siya. Yung 33 years ng buhay niya, naging kaganap, naging fulfillment po yung 33 years. Ilang taon ka na? Kapatid, ilang taon na ako? 'Di ba? Are you still running? 'Di ba? Yung 5 group mo ba dati nag-level up na ba? Naging mataas na ba? Nagpapatuloy ba? Nagko-continue ba kayo? Amen. Kaya napakahalaga po na wag po nating yung criticizing. Kasi nag-i-slow speed 'yon sa mga member.
Dapat maging encourager tayo, magkaroon tayo ng move na more deeper, no, more level ng kaunawaan nila sa commitment, hindi lang for the first time, no po, yung mga susunod pa. Na alalahanin natin that it's not the beginning, it's how you end, no po, kung paano mo to matatapos ng matagumpay. Kaya kailangan madisenyo tayo, no po, na andun yung progression, no po, na nagpapascratch tayo kung kailangan, di ba? Nagpapatama tayo, nagpapaturo tayo kung kailangan, nagpapabuild tayo kung kailangan. Amen? Kaya nga kailangan i-view natin sa bawat church natin or sa bawat sarili natin yung desire na katulad po ni Paul. Yung foundation niya, no po, na naging expert siya to be a builder. No po? Katulad nung sinabi niya sa 1 Corinthians 3:10. No po? Sabi niya doon, basahin po natin. 1 Corinthians. Amen. 1 Corinthians 3:10, ang sabi po doon, ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, inilagay ko ang pundasyon na tulad ng isang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpapatayo sa pagtatayo ng gusali, ngunit dapat maging maingat ang bawat nagtatayo. Amen? Yung foundation po. Ano po? Yung foundation po ng tinatayo natin, I believe it takes time to build commitment. To develop yung quality, ano po, yung move ng mga tao, ano po, sa circles ng mga commitment mo. Amen? Pero naniniwala po ako na to build the foundation, ano po, there is balancing. Yung health ng church, even your health mo, di ba? Yung pakiramdam mo. No, alam ko na hindi po ganun kadali. Pero kailangan maging solid yung foundation. Kailangan maging matatag yung foundation mo ng pagtatayo ng church. Amen? Kasi sabi nga, kapag tayo po gusto ng Panginoon na lumago, gagamitin ka niya, kakasangkapanin ka niya. Amen? Kaya napakahalaga po, no, kung paano tayo magpapagamit sa Panginoon. Kaya ito pong first point na to na pinag-aaralan natin, assimilate new member on purpose. No po? Ito yung the way po ng purpose ng driven ng life natin, ng buhay natin. No po, na mag-grow tayo sa church, no po, outside in. No po, outside in rather from inside out. No, sa church po. Pag sa church po pinag-uusapan 'yun, ano? Pero pag sa sarili mo, 'di ba, kailangan nababago ka inside. Ano po? Inside sa sarili mo throughout. Ano po? Yung sa inside mo ang mababago. Pero pag sa church po ang pinag-uusapan, from outside, 'di ba? Dalin mo yung mga tao in. 'Di ba po? Hindi yung inside, nasa loob ng church yung mga tao, tapos mawawala sila sa loob ng church. Amen? Nakita niyo po, pag yung building ng gusali, dapat nagpapasok tayo ng mga tao na nagmumultiply. Yung purpose ng membership, di ba? Nag-grow. Yun yung gusto sa atin ng Panginoon. Na yung church na yun, gagamitin ng church na yun na maging tahanan niya, na magkaroon ng fellowship, ng membership po na nag-grow, na nagmumultiply, na nakikita niya yung purpose, na pupulfill yung purpose. Amen? Nag-grow sila spiritually. Nagle-level up ng faith. Na po, hindi yung pinasok mo sa church, nasa loob ng church, biglang nawala dahil hindi nagugustuhan yung nasa loob. Walang pakialam yung ibang member sa loob. Nababawasan hanggang umuunti yung member ng church imbis na nagmumultiply. Amen? Kaya, yung assimilate na po, yung pag-aano natin o organize ng mga member on purpose. Kailangan nagagamit. Na po, nagagamit yung church natin na mag-increase yung faith ng bawat tao. Na po, hindi sila nakikriticize.
Amen? Hindi nila nararamdaman yung sa ibang tao special, tapos sila dahil mahirap sila, iba yung pag-treat sa kanila. Amen? Wag po ganun. Kaya maraming tao din na umaalis sa church kasi merong special treatment. Kahit church na, kahit mananampalataya, kahit Kristiyano pa. Wala pong exempted. Kaya bilang po tayo, mananampalataya, nakikinig tayo. God, alam ko po na hindi madali po. Pero kung tayo ay magpo-focus sa progress at hindi sa perfection, naniniwala po ako na ang resulta ng church ay magkakaroon ng difference compare sa dati. Amen? Na yung experience natin, yung pagpa-planning po, yung preparing, 'di ba? At praying na ginagawa po natin, it is required sa ating mananampalataya na tayo po ay magkaroon ng pundasyon, no po, at pagkakaunawaan, pagkakaisa. Unity is a gift. Gift po ng Panginoon yan. No po, kaya nga, lagi nating ipanalangin na tayo po ay i-lead ng Panginoon. At kung ano man yung mga bagay na tinuro sa atin, ma-put in action po natin ng may pag-ibig, ng may pagsunod, amen, ng may paggalang, ng may pagrespeto po at pag-o-obey po sa kanila. Na po? Kaya, I hope and I pray po, itong first point po na to, no, na sa atin dito sa loob ng gawain, na kahit online lang po tayo, nagpapasalamat po ako sa biyaya ng Panginoon, na po na tayo po ay may pagkakaisa. Na po, wala na yung awayan. Na po, natapos na yung awayan, natapos na yung mga patamaan, natapos na yung mga sigalot. Na po, nagpapasalamat ako sa Lord that there's peace. Na po, I feel the peace ng buong taon ng 2024. Na po, kasi hindi lahat ng tao makakasama mo talaga. Sometimes, dadaan lang sila sa buhay mo. Amen? And sometimes, by the grace of God, hindi dahil hindi mo na sila mahal. Amen? You love them. Now, you love them in a way na wala nang magkaroon ng competition. Hindi magkaroon ng competition sa pagsaserve sa Lord. Kasi ang puso mo, hanggat ikaw nag-iisip ka ng competing sa ibang tao, na po, you will never feel the peace. Hindi kompetisyon ang pagsilingkod sa Diyos. Gawin mo lahat ng bagay na magagawa mo para sa Diyos dahil mahal mo ang Diyos. Amen? Dahil naintindihan mo na kung bakit ka nabubuhay at ano ang purpose mo sa mundong ito. At ang dahilan nun, lahat yon, biyaya ng Diyos kung bakit tayo nagpa-progress, biyaya ng Diyos kung bakit tayo nag-grow, biyaya ng Diyos kung bakit tayo nagsusurvive, biyaya ng Diyos kung bakit tayo nasusustain, biyaya ng Diyos kung bakit tayo nakakagawa ng mabuti sa kapwa natin, biyaya ng Diyos kung bakit tayo nakakapag-supply. Amen? Kasi ang Lord ang supplier natin. Amen? Biyaya ng Diyos kung bakit po tayo nakakapagturo at kung bakit tayo lumalalim. Amen? Lahat po yun galing sa Panginoon, walang sa atin. Kaya kung meron mang dapat mag-glorify sa bawat church o sa bawat online, wala pong iba kundi si Jesus Christ. Dahil apart from Him, walang Nanay Heidi, walang Nanay Carol, walang Ate Teresa, walang Kuya Lindon, walang Ate Ninya, walang Ate Brenda, wala Ate Billie Jean, walang Ate Joy. Amen? Walang Kuya James, walang Ate Caroline, wala Ate Mary Grace. Ito, walang Ate Shirley. Amen? Wala ding Beverly. Amen? Kaya, maging useful yung ating buhay. Huwag tayong maging useless. Amen? Napakahalaga na useful tayo. Na po? At wag lang tayong magturo ng mga bagay po na pointless. No, dahil naniniwala ako na God will sustain us wisdom, knowledge, and understanding na maipahayag natin. No po, to equip the church. To equip yourself. Kailangan mong maging matatag ang pundasyon mo ng pananampalataya. Kaya nga yung mensahe natin last time, di ba? Pwede kang mag-renovate. Di ba? You can break. No, you can break yung structure na binilt mo last 2024. Kung alam mong hindi maganda yon, i-break mo. No? But not the foundation. Amen? I-break mo yung tinayo mong tahanan ng ministry mo dati kung hindi maganda, di ba? I-break mo yun.
Kung hindi mo feel and then magtayo ka ulit but not the foundation. Hindi mo bine-break yung foundation kasi ang foundation nananatiling ang Diyos dapat ang foundation mo. Kasi kung hindi si God ang rock mo, kung hindi siya ang foundation mo, kahit ano pang klaseng ministry ang itayo mo, lahat yan mawawarak. Lahat yan babasagin ng Diyos. Kasi hindi yan Kanya. Amen? Kaya purihin po ang Panginoon. I hope and I pray po na meron tayong natutunan na new na purpose natin as a church. Amen? Na magkaroon tayo ng development sa ating relationship. Amen? Na ma-survey natin yung mga bagay na needs pa to develop this coming 2020-25. Na maging bridge to. Maging tulay tayo ng ibang tao na mapasok sa church. Amen? Maging tulay tayo ng salvation. Maging bibig tayo. Maging tinig tayo ng Diyos. Let the word of God be the sound of your voice. Amen? Yun yung gusto ng Lord sa atin. Yun yung trabaho natin. Maging witnesses tayo. Amen? Ng maraming soul na maligtas because of your life. That makes your life na magkaroon ng purpose and fulfillment sa mundong ito. Hindi ka lang basta member ng church. Nagpapasok ka rin ng family and member ng church. Purihin po ang Panginoon. Let's grow together. Mag-level up tayo together. Maglingkod tayo together. Kung di kaya ng isa, magtulungan po tayo together. Amen? Purihin ang Lord. Let's pray. Heavenly Father, salamat po Ama sa mensaheng ito. Kung paano mo po Panginoon Lord sinumulan yung 10-way po to be the purpose na magdadrive sa amin. Na paano namin mai-apply yung mga bagay na natutunan namin, Lord God, in action, Lord God. Na mai-apply namin yung purposes namin. Hallelujah, hindi po sa distraction, kundi sa action, Panginoon. Lord, na lahat ng natututunan naming salita, Panginoon, maipahayag din namin at hindi namin ikip at itago lang. Lord God, na mag-burn ito sa aming puso, no Panginoon, na maipahayag po at marami pang mga testimony ang lumabas sa aming bibig na makapag-encourage sa ibang tao, Panginoon, Lord, na sumunod at mag-follow sa'yo, na sa kabila ng mga sitwasyon namin, Panginoon, Lord, hindi ka nagpapabaya. Tapat kang Diyos, Panginoon, na nagpapatagumpay sa amin, Ama, na hindi kami dapat lumalayo sa'yo, kundi the more kaming magkaroon ng intimacy, the more kaming magkaroon ng humility, the more kaming magkaroon, Lord God, ng kapangyarihan, Ama, Lord, na makapagpahayag, Panginoon, ng katotohanan ayon sa iyong mga banal na salita, Panginoon. At kami mismo, Panginoon, Lord, ay maging isa tayo, Panginoon, na magkaroon, Lord, ng powerful and effective, Panginoon, word ang aming mga bibig at maging effective Christian kami, Panginoon, na naglilingkod sa isang Diyos na katulad mo. Kaya purihin ka, dakilaan at lulhatiin ka, Panginoon. Patuloy mo i-boast, Panginoon. Patuloy mo i-grow, Panginoon, yung mga gift namin na magamit at makasangkapan, Panginoon, sa paglilingkod namin sa iyo. Ama, na hindi to maging useless, kundi maging useful kami in any aspect of our life, Panginoon. Because everywhere we are, Lord, we are worshiping. Nasa pamilya man namin kami, nasa asawa man namin kami, sa kaibigan, sa church, Lord God, this is all kind of worship, Panginoon, na inaalay namin, Panginoon, sa iyo, sa iyong paanan, araw-araw, Ama. Kaya patuloy ka nawa, Lord, makita sa aming buhay na ang presensya mo ang laging nagliliwanag, ang pagmamahal mo ang laging nararanasan, at ang pagpamalasakit mo, Panginoon, ang makita, Panginoon, ng bawat tao sa aming buhay, Ama. Purihin ka, O Diyos, sa pinakamataas na pagpuri sa pangalan ni Jesus na aming Diyos na buhay, sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin po ang Diyos and glory to God po. Applying your purposes. Glory to God po and God bless po. Amen. Glory to God po sa buhay mo po, Sis Bev, sa mensahe na ibinaba po ng ating Panginoon sa pamagitan po ng iyong buhay.